Okay, God's morning, mga kapatid. Muli, sa araw po na ito, ngayong araw ng Saturday, August 16, 2025. Muli, tayo po ay dadako sa ating God's morning, dito sa ating daily devotion. Tayo naman po ay tutungo sa talata mula po sa 2 Peter 1 verse 3. At ito po ay pamagatan natin, Called to Glory, Fuel for Godly Living. At ngayon po, tayo po ay sasamahan ng aking partner para po pangunahan tayo sa ating pananalangin at basahin ang talatang ito. God's morning, mga kapatid. Tayo po ay babasa sa 2 Peter 1 verse 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng karangalan at kabutihan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. We honor you, we glorify you, Father. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming mapag-aaralang ito, Panginoon, ay samahan mo po kami. Hindi po namin ito maunawaan kung hindi dahil sa tulong mo, Panginoon. Patuloy ka pong mangusap sa amin, Panginoon, habang pinag-aaralan namin ang iyong mga salita, Panginoon. Nang sa ganon, ito ay aming maisapamuhay at maibahagi rin namin sa kapwa namin mananampalataya, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa proteksyon at pagkakaloob mo sa bawat isa sa amin na nakakarinig ng iyong mga salita, O Lord. At ang lahat po ng aming mga pag-aaralan, Panginoon, ay aming itinataas, aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin natin Panginoon Diyos. Dito po sa ating tinatalakay, no, bang title po natin, no, ay Called to Glory, no, Fuel for Godly Living. Mula po doon sa 2 Peter 1 verse 3, no ho. Ito pong 2 Peter 1 verse 3, no, ay sabi nga, talks about how God, no, it means sa kanyang divine power, no, has sabi nga, according to this, that has given us everything we need para sa life and godliness. Kaya nga po, no, godly living, no, ibinigay po niya o ating Panginoon Diyos ito through knowing Him. Ano nga ba natin kilala ang Panginoon Diyos? Sabi nga, through the knowledge of our Lord Jesus Christ. At dito yung patuloy natin na pagkakaunawa. Sabi nga, the more na tayo po ay nakakapagbasa ng salita ng Panginoon Diyos, the more we know God, the more we know His purpose, at doon po tayo nakakapamuhay ng naayon sa godly living na sinasabi nito. Buhay ng tao, dalawa lang, no? Worldly living and godly living. At kung tayo po ay nasa mundo o makamundo, ay maaring doon lang yung focus natin, no? Wala yung godly living. Pero mahalaga po na tayo po ay mamuhay sa mundong ito with godly living, no? To know Him, to know kung ano yung plano, purpose ng Diyos sa buhay natin, no? Kaya nga po kung nasa worldly living tayo, hindi natin maiintindihan kung ano nga ba yung pamumuhay na ninanais ng Panginoon Diyos. At laging naisip natin kulang at kulang kasi nasa worldly tayo, no? At sabi nga, ibinigay niya ito through knowing Him, no? Through knowing God, no? Through the knowledge of our Lord Jesus Christ. Para po sa atin ng mga mananampalataya as followers of Christ, as Christian, no? At dito po sa perspective na ito na pinapakita sa atin, it's all about God's grace, no? And power working in us. Ano nga ba yung unmerited favor na yan, undeserved, unearned favor na yan mula sa ating Panginoon na kumikilos, no, na nagbibigay ng kalakasan sa atin, no? Parang isang sasakyan, ano ho,
kung ang ganda-ganda ng sasakyan mo, o ano pa man yung sasakyan mo, kung wala itong gasolina, hindi ka makakarating sa paroroonan. No? At dito po sa ating konteksto ngayon, si Simon Peter mismo ay isa sa mga orihinal, no, na nagsulat nito. No? At siya mismo ay isa rin sa mga orihinal na disciple ng ating Panginoong Hesus na siyang naging daluyan ng mensahe natin ngayon. No? Sabi nga ng ating Panginoon Diyos, through you, I will build my church. Sabi ng ating Panginoon Kristo. Peter means rock. It means foundation. It means yun yung katatagan. Ano ho? Paano tayo nagiging matatag? Ano ho? That is the rock saying. Ano ho? At dito po sa ating manunulat na ito ay una siguro kilalanin natin sino nga ba si Simon o Simon Peter. No? Siya po ay anak ni Jonah. O ni Jonas. Baka naisip natin ba si Jonah? Baka yan yung kinain ng isda. Sandali po, bagamat siya po ay mula sa mangingisdang baryo ng mula po sa Bethsaida. Taga doon po siya, mga taga Bethsaida. Yan ang hanapbuhay. Sila po yung mangingisda. Kasama niya ang kapatid niyang si Andrew. Si Andrew po yan yung isang apostol din na sabi nga ay siya po ay nangaral ng salita ng Panginoon Diyos at habang siya po ay pina-persecute ng mga Romano, ay siya po ay ibinitin pati warik na nakakross, nakadipa. Nakakross, imagine niyo yun. Parang yun. At habang siya ay nakatiwarik, ay kakaiba na imbis na umiyak siya, magsisi siya doon sa, huwag niyo po akong patayin, di ba sinisigaw niya, sumamba kayo sa Panginoon, ang Diyos, si Kristo, ang tunay na tagapagligtas. Ganun si Andrew, yung kapatid ni, at habang siya ay namamatay, ang dami pong naboborn again. Ang dami nagiging Kristiyano. Imagine niyo, sa panahon natin ngayon, pagka tayo ay mag-share, attend ka ng Bible study, busy ako. Pero imagine niyo si Andrew, nakatiwari siya, nang pinapatay siya. At habang pinapatay siya, ang sinasabi niya ay pagmamahal ng Diyos at kaligtasan ng Diyos. How good, no? At yan pa yung kapatid ni Simon, no? Si Simon, pinatay siya upside down na talagang alam naman natin yung kanyang pangangaral, no? Talagang ipinakita ng Panginoon, silver and gold I have none, no? But in the name of Yeshua, no? Of Nazareth, no? It means in the name of our Lord Jesus Christ, no? Tumayo ka dyan, no? At nakatayo ang lumpo sa mismong labas ng simbahan o ng dalanginan, no? Hindi doon sa loob, kundi sa labas, sino nga pa ito si Simon Peter? Si Simon Peter, siya po ay may asawa at nanirahan, yung aking asawa po ay nanirahan sa Capernaum kasama ng biyanan, dito po sa ating tinatalakay nito, ang audience po dito para maunawaan natin ay yung mga early Christian, yung mga kauna-unahang Kristiyano na nakaranas ng mga false teachings, and challenges sa kanilang pananampalataya. Yan po yun. At nandun yun, sa kanino nga ba ako maniniwala? Paano ba ako maniniwala? Sandali, in respect to those, kinakailangan, dito lamang ako. Yun po yung nakikita. But the bottom line is, ang purpose natin bilang isang Kristiyano ay makita natin si Kristo. It's not about who knows and who is these people is, but who is Christ. Kaya nga po, marami ang mga Kristiyano ngayon ay nagkakaroon ng separation, relation separation because doon sa maling pananaw at maling itinuturo ng mga, sabihin na natin, leader ng churches. At katulad nito, sa ating pinatutungkulan nito, ano nga ba ang sinasabi sa atin ng Panginoon? How can we live godly? Minsan, tingin natin, it's holistic yung approach natin, but tingnan muna natin, suriin muna natin.
Kaya nga po, the purpose of this message is para palakasin ang bawat believer sa katotohanan at bigyan sila ng babala laban sa mga maling aral, no? Sabi nga, Peter wanted to encourage them bago siya mamatay. Okay, breakdown natin, no? Sabi nga po doon ng title natin is Called to Glory. Ito po'y tumutukoy sa calling natin. Naniniwala ka ba na ikaw ay tinawag ng Diyos? As a Christians, naniniwala ka ba na tinawag ka ng Panginoon? Hindi lang para nung altar call, tinawag ka, tanggapin mo ang Panginoon sa Kristo, Kristiyano ka na. Okay, ano nga ba itong call to glory? Hindi lang tayo tinawag para maligtas, kundi tinawag din tayo para, take notice, mag-reflect ng glory ng Diyos. Na sa bawat pagkatawag natin, no, at bawat natutunan natin salita ng Panginoon Diyos, nire-reflect natin o sinasalamin natin kung ano yung ating napag-aralan. Diba? Kung tayo ay umattend sa school, tinuruan, at nalimutan din natin, diba? Parang sabihin natin, parang hindi natin natutunan, no? Pero the point is, sabi nga, na minsan kaya tayo nawawala, na out of focus tayo, minsan dahil sa mali ang ating focus, no? Kaya hindi natin natututunan yung aral. Di ba? Pagka sa school, ang inuuna mo yung makipagchismisan sa katabi mo habang nagtuturo teacher mo. Di ba? Nung panahon na siguro ng mga nanay ko na nanonood sa atin, pitpit ang abot, no? Pitpit ang abot mo pag ikaw ay nakakitang andal-dal-dal mo. Kaya, face the wall, no? Ngayon, bawal na yun eh, no? Wala bang face the wall nun? Nung panahon ninyo? Lumilipad yung eraser. Okay, so, ganun pala nun, no? Oo. Lumilipad yung eraser. O kaya, papaluin yung kamay mo, na? Tama? Pero, discipline. Na? Chok. No? Tataba ka na lang sa no? Pagagaling na. Kaya pala nun, ang mga teacher, baseball player. Biro lamang po. Kidding aside. Sabi nga po, hindi tayo tinawag para sa kung ano pa man. Sabi nga, tinawag tayo para maligtas. At minsan, inisip natin, okay, ligtas na ako, okay, tapos na yan. Pero tandaan natin, hindi lang yun yung purpose natin. Tinawag din po tayo para mag-reflect ng glory ng ating Panginoon Diyos. God called us to share His glory. Kaya nga po tayo nagiging pagpapala rin